kukunin nila yan. Ayan, oh. Doon sa may-ari. Good morning mga lalabs! Welcome back to our channel, and for today's video ay meron akong isi-share sa inyo dito sa probinsya namin. So, ang ganda ng panahon, tiyak na masaya yung mga magpapaharvest ng kanilang palayan for today. Kasi nga dito sa amin mga lalabs, harvest time na. So, yan sa lugar namin ay napakadaming palayan dito mga lalabs. Isa to sa mga trabaho at income ng mga tao na nakatira dito talaga, yung pagpapalay, yung pagtatanim ng palay. So ayan, dati i-share ko sa inyo kasi dati meron kaming palayan, hindi kalakihang palayan, pero ngayon ay wala na dahil nga sa mga nagdaang bagyo, yung palayan namin ay malapit sa ilog. So ayan, dahil sa bagyo, sa baha ay nawala yung palayan namin. So naging ano na siya ngayon, graba, at naging daanan na ng sapa or ilog. Oh. Pero sa ngayon mga lalabs, dahil sa mga panibagong teknolohiya, ay hindi na pahirapan ang pag-aani ng palay. So umaabot na lang to ng ilang oras. Depende sa laki ng iyong palayan. Yes mga lalabs, di ba ang galing? Dahil sa mga panibagong teknolohiya. Kagaya ng ginagamit nila ngayon, ito yung tinatawag na rice harvester. So sa tulong ng rice harvester, imbis na umaabot ng mga ilang araw ang pag-aani, ay nagiging oras na lang mga lalabs. 1 oras o 2 oras, depende sa laki ng iyong palayan. At bukod sa napapadali ang pag-aani ng mga palay mga lalabs, ay nakakatulong din to ng malaki sa mga may-ari ng palayan kasi nabawasan ang kanilang gastusin kasi nalilesen yung kailangan nilang pera kasi hindi na nila kailangan magbayad ng maramihang tao sa pag-aani. Ang galing mga lalabs, no? So saludo talaga ako sa mga nag-embento ng ganitong makinarya na nagbibigay ng malaking tulong sa mga magsasaka, lalong-lalo na sa mga maliliit lang na magsasaka kagaya ng mga kapitbahay namin dito sa lugar. So isa tong malaking tulong talaga sa kanila. Tapos one thing pa mga lalabs, pag sinabi mo nagpapaharvest ka ng palayan, iisipin ng karamihan ay marami kang pera. No, mga lalabs, hindi ganun yun. Minsan nga, yung mga may-ari ng palayan ay kumakamot pa talaga sa kanilang ulo kasi nga, minsan, yung kita ng kanilang palay ay kulang pa sa mga nagastos nila sa pagtatanim pa lang ng palay, sa pagbili ng abono at kung ano-ano pa ang kailanganin para sa pagtatanim ng palay mga lalabs. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, nako, medyo mababa talaga ang bilihan ng palay mga lalabs, pero nakakaloka ang mahal ng presyo ng bigas sa market. Naisip ko nga mga lalabs, dapat nga tayong magpasalamat kasi meron tayo yung mga small farmers, yung maliliit na magsasaka na nagtatanim ng palay. Kasi sila yung nagsusupply sa atin ng pagkain. Kung wala sila, hindi wala tayong makain sa lamesa, di ba mga lalabs?
Para sa akin mga lalabs, sana darating yung time na medyo tataas yung bintahan ng presyo ng palay mga lalabs para every time na nagha-harvest ng palay, yung mga small farmers natin ay magiging masaya sila kasi medyo lalaki yung benta nila mga lalabs. Kasi yung pagod at pawis na iginugol nila mga lalabs from planting to harvesting, nako, hindi talaga yun mababayaran ng pera mga lalabs, matutumbasan ng halaga. Tapos mga lalabs, kung mapapansin nyo sa video ay merong tatlong tao sakay ng harvester machine kasi yung isang tao, siya yung nagda-drive ng machine. Siya yung nagda-drive, tapos yung dalawang tao naman ay yung helper niya sa likod. So kailangan ng helper para may hahawak ng sako na dun mahuhulog yung mga palay mga lalabs. Pagkatapos, pag napuno na yung mga sako ay ibinababa naman ng dalawang helper, tapos dun na kinukuha ng mga pahinante para maghakot ng palay papunta doon sa gilid ng kalsada. Kung mapapansin yung mga lalabs, malapit nang matapos to mga lalabs. So ilang minuto lang talaga, hindi pa umabot ng 1 oras. Since kinunan ko to ng video, pero tingnan nyo naman, ang laki ng kanyang naani mga lalabs. So malapit nang matapos mga lalabs, nasa kalahati na siya mga lalabs ng palayan na to mga lalabs. So diba, malaking tulong talaga tong harvester. Kasi nga lalo na sa mga panahon ngayon dito sa amin, umiinit, tapos minsan umuulan naman ng bigla. So pabigla-bigla yung ulan dito, hindi permanente yung init. So kailangan talaga pag nag-aani ay madalian para hindi aabutan ng ulan mga lalabs, kasi yung palay na hina-harvest ay hindi yun dapat mabasa ng, kasi pag nababasa siya ng ulan ay madali siyang masira mga lalabs, nangingitim. Tapos yung bigas niya ay may amoy na. Tapos yung kulay ng bigas ay hindi na maputing maputi, nagiging kulay brown na. Tapos syempre, hindi na bebenta ng malaki, mas lalong malulugi yung mga magsasaka. At yun lang mga lalabs, sana nag-enjoy kayo sa aming video na i-share sa inyo. At sa mga baguhan pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa aming mga upcoming videos. Thank you! This is the Florence saying goodbye and God bless everyone.